Nang umagang iyon, katatapos ko lang pirmahan ang mga papeles ng aming diborsyo sa lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa papel, lumingon na siya sa akin na may mga matang kasing lamig ng yelo, para bang nakatingin sa isang estranghero. Tapos na, hindi ba? Kung ganoon, umalis ka na sa pamamahay ko ngayon din. Hindi pa ako nakakasagot ng si Liza. Ang kanyang kabit na halos 20 taon ang bata sa akin, ay nakahalukip-kip na sumandal sa pinto at ngumisi. Ang ngiting iyon ay parang isang patalim na direktang tumusok sa natitira ko pang dignidad. Ang dati kong asawa, ang lalaking inalagaan ko sa loob ng 15 taon, ay biglang tumayo at dumiretso sa aming silid. Makalipas ang ilang minuto, kinaladkad niya ang 2 maleta ko at malakas na inihagi sa sahig. Heto ang mga gamit mo, dalhin mo lahat. Ang pagbagsak ng maleta ay lumikha ng isang malakas na kalabog. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, hindi dahil sa hindi ko alam na matagal nang wasak ang aming pagsasama, kundi dahil hindi ko inakala na ang lalaking dating nangako nang walang hanggan ay magiging ganito kalupit. Lumapit si Liza at sinadyang kumapit sa braso niya sa harap ko. Mahal, huwag kang magalit. Kahit paano, naging asawa mo rin naman siya. Malambing niyang sabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at ngumuso. Dapat umalis ka na. Ate, wala namang magbabago, kahit manatili ka pa rito. Kinuyom ko ang aking mga kamao. 15 taon, 15 taon ng aking kabataan ang ipinagpalit sa isang linyang umalis ka na sa pamamahay ko. Nagsimula nang mawalan ng pasensya ang dati kong asawa. Sinipa niya ng bahagya ang maleta. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Wala ka ng lugar sa bahay na ito. Iginala ko ang aking paningin sa kabahayan. Sa bawat sulok, bawat mesa, bawat litrato ng aming kasal, na nakasabit sa dingding. Lahat ng iyon ay mga alaala ko. Ngunit ngayon, sa kanilang mga mata, ako ay isa na lamang lumang bagay na kailangang itapon. Tumawa ulit si Liza. O baka gusto mong manatili para panoorin kung gaano kami kasaya. Dahil sa sinabi niyang iyon, parang nagyelo ang buong paligid. Yumuko ako para kunin ang maleta. Hindi umiiyak, hindi nakikipagtalo, at hindi na sila muling tiningnan. Mahinahon akong lumabas ng pinto. Sa likuran ko, humalakhak si Liza. Akala ko pa naman mag-iiskandalo pa siya. Sumagot din ng may pang-aasar ang dati kong asawa. Anong karapatan niya? Sumara ang pinto sa aking likuran. Isang pagsasama ang nagwakas sa pinaka-nakakahiyang paraan. Ngunit ang hindi nila alam, ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Kinaladkad ko ang aking maleta palabas ng gate. Napakainit ng araw noon. Sapat na para mapapikit ang sinuman. Huminto ako sa labas ng gate. Lumingon at tiningnan ang mansyon sa tapat ng kalsada. Isang napakalaking mansyon na may itim na bakal na gate na mas mataas pa sa 2 metro. At sa likod nito ay isang malawak na hardin na may mga halamang perpekto ang pagkakatabas. Ilang taon nang walang nakatira sa bahay na iyon. O iyon man lang ang laging iniisip ng dati kong asawa. Huminga ako ng malalim at hinila ang aking maleta patawid sa kalsada. Mula sa bakuran ng dati naming bahay, nakita ako ni Liza at malakas siyang tumawa. Tingnan mo. Mahal, mukhang mag-apply siyang katulong doon. Lumabas din ang dati kong asawa sa gate. Nakahalukip-kip siyang nanood sa akin na para bang isang komedya ang pinapanood. Ang bahay na yan ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Nangangarap ba siya? Takip ni Liza ang bibig habang tumatawa. Baka naman titingnan niya lang para maibsan ang sama ng loob. Nakatayo silang dalawa roon. Pinagtatawanan ako. Ngunit wala akong sinabi. Tahimik kong binuksan ang aking bag at kinuha ang isang maliit na silver na susi. Mula sa malayo, patuloy pa rin sa pagtawa si Liza. Anong ginagawa niya? Kumunot ang noo ng dati kong asawa. Baka nag-aarte lang. Lumapit ako sa bakal na gate ng mansyon. Mabagal ngunit matatag ang tibok ng aking puso. Sa loob ng 15 taon, masyado na akong nanahimik, masyado nang nagtiis. At ngayon ang araw na magbabago ang lahat.
Itinaas ko ang susi, at sa isang click, bumukas ang kandado. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bisagra ay malinaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng tanghali. Sa kabilang kalsada, biglang natigil ang tawa ni Liza. Nanlaki ang mga mata ng dati kong asawa. Teka lang. Mabilis siyang lumabas ng kanyang gate. Anong nangyayari? Kalmado kong hinila ang aking maleta papasok sa malawak na hardin, hindi lumilingon, hindi nagsasalita. Bago ko isara ang gate, tiningnan ko ng diretso sa mata, ang lalaking kapapaalis lang sa akin sa kanyang bahay. Ang kanyang tingin ngayon ay wala ng pangmamaliit. Tanging pagkalito at pagkamangha na lamang. Dahan-dahan akong nagsalita, isang pangungusap na marahil ay hindi niya malilimutan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, itong mansyon na ito ay sa akin. Pagkatapos, ay malakas kong isinara ang gate. Sa labas, tulala ang dati kong asawa. Si Liza naman ay nakanganga at hindi makapagsalita. Ngunit hindi pa nila alam na ang tunay na pagkabigla ay nagsisimula pa lamang. Sa labas ng bakal na gate, nanatiling tulala na parang estatwa ang dati kong asawa. Nakatitig ang kanyang mga mata sa gate, nakasasara lang sa kanyang harapan. Hindi maaari. Nagsimulang mautal si Liza na nasa kanyang tabi. Sigurado ka bang? Binuksan niya talaga ang gate ng mansion na iyon? Hindi siya sumagot. Dahil siya mismo ay nakita ang susing iyon. Bumukas ang kandado. At ang gate ay bumukas, na para bang matagal na nitong hinihintay ang kanyang may-ari. Sa loob ng hardin, dahan-dahan kong hinila ang aking maleta sa daanang gawa sa puting bato. Ang dalawang hanay ng mga puno na maayos na natabasan ay nagbibigay lilim sa daan. 15 taon na ang nakalipas. Noong katatapos lang itayo ang bahay na ito, naglakad din ako sa daanang ito. Ang kaibahan lang, napakabata ko pa noon. Ngayon, dinaanan ko na ang isang mapait na pagsasama. Sa kabilang kalsada, nagsimulang magpanik si Liza. Baka ninakaw niya ang susi. Kumunot ang noo ng dati kong asawa. Paano niya nanakawin? Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyan. Kinagat ni Liza ang kanyang labi. Pero bakit may susi siya? Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Simula nang lumipat sila sa subdibisyong ito sa Makati, alam niyang ang mansyon sa tapat ang pinakamahal sa buong lugar. Sabi-sabi, ang may-ari nito ay isang napakayamang pamilya, ngunit wala pang nakakakita sa kanilang tumira dito. Paminsan-minsan lang ay may mga taong dumarating para maglinis at pagkatapos ay umaalis din. Kaya naman, nang makita niyang binuksan ko ang gate at pumasok, gulong-gulo ang kanyang isip. Hinila siya ni Liza sa braso. Puntahan mo kaya, tingnan mo. Umiling siya. Nababaliw ka na ba? Paano kung tumawag sila ng security? Hindi pa rin makapaniwala si Liza. Paano kung nagpapanggap lang siya? Habang nagtatalo sila, nakarating na ako sa pangunahing pinto ng mansyon. Isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Halos 3 metro ang taas. Huminto ako ng ilang segundo at binuksan ang kandado. Click. Bumukas ang pinto. Ang hangin sa loob ay malinis pa rin at amoy bagong kahoy. Dahil ang bahay na ito ay laging may nag-aalaga. Hinila ko ang aking maleta papasok. Automatikong bumukas ang mga ilaw at bumungad ang malawak na sala na may kulay cream na leather sofa at isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal na nakasabit sa gitna ng kisame. Ibinaba ko ang aking maleta at huminga ng malalim. Ang pakiramdam na ito ay parang sa wakas, nakauwi na rin ako. Sa labas ng gate, hindi pa rin umaalis ang dati kong asawa. Nakatingin siya sa pagitan ng mga rehas na bakal. Sinusubukang silipin ang loob. Nang makita niyang bumukas ang mga ilaw sa loob ng mansyon, natigilan siya. Nakita rin ito ni Liza at bumulong. Mahal, pumasok na talaga siya sa bahay. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Huwag mong sabihing, sa kanya talaga ang bahay na iyan? Malakas na umiling ang dati kong asawa. Imposible, halos pasigaw niyang sabi.
15 taon siyang kasama ko. Saan siya kukuha ng perang pambili ng bahay na to? Sunod-sunod ding tumango si Liza. Oo nga, isa lang naman siyang simpleng may bahay. Ngunit katatapos lang nilang sabihin iyon, isang itim at marangyang sasakyan ang lumabas mula sa garahe. Umalingaw-ngaw ang malalim na tunog ng makina, at automatikong bumukas muli ang bakal na gate. Agad na umatras ng ilang hakbang, ang dati kong asawa at si Liza. Huminto ang sasakyan sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto, at isang lalaking nakasuit ang bumaba. Nasa mga 50 anyos na siya. May mga puti na sa kanyang buhok, ngunit napakaseryoso ng kanyang tindig. Nakita niya akong nakatayo sa bakuran at magalang na yumuko. Magandang araw po, Ma'am Clara. Sa labas ng gate, muntik nang mabitawan ni Liza ang kanyang bag. Ma'am, Clara? Ang dati kong asawa naman ay nanigas na parang tinamaan ng kidlat. Ang lalaking iyon ay ang katiwala ng mansyon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ma'am, natanggap po namin ang balitang uuwi kayo ngayon kaya naihanda na po namin ang lahat. Dahan-dahan akong tumango. Salamat Mang Lito. Tiningnan ni Mang Lito ang aking maleta at bahagyang nag-alala ang kanyang mga mata. Ma'am, may problema po ba? Ngumiti ako ng bahagya. Wala namang malaki. Tinapos ko lang ang isang pagsasama. Nagbuntong hininga si Mang Lito. Kung malalaman po ito ng inyong ama, siguradong malulungkot siya. Sa labas ng gate, nang marinig ng dati kong asawa ang mga salitang inyong ama, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Dahil sa buong 15 taon naming pagsasama, hindi ko kailanman na ikwento sa kanya ang tungkol sa aking pamilya. Ang alam lang niya ay isa akong ordinaryong babae na maagang naulila sa mga magulang. Ngunit ngayon, bawat salitang naririnig niya ay nagpaparamdam sa kanya na mayroong mali. Hinawakan ni Liza nang mahigpit ang kanyang braso. Mahal, hindi maganda ang kutob ko rito. Hindi sumagot ang dati kong asawa. Nakatutok ang kanyang mga mata sa akin. At sa kanyang isip ay nagsimulang mag-flashback ang mga kakaibang alaala. Ang mga pagkakataong madali ko siyang natulungan sa mga problemang pinansyal. Ang mga pagkakataong biglang nakakuha ng malalaking kontrata ang kanyang kumpanya. Ang mga panahong akala niya ay babagsak na siya. Ngunit sa huli ay mayroong tumulong. Dati, iniisip niyang swerte lang iyon. Ngunit ngayon, isang nakakatakot na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Huwag mong sabihin, lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Sa loob ng bakuran, lumingon ako sa direksyon ng gate at nagtama ang aming mga mata. 15 taong mag-asawa. Isang tingin lang, ay alam ko na kung ano ang iniisip niya. Ngunit hindi pa niya alam. Ang katotohanan ay mas malala pa dahil ang lalaking yumuko at tumawag sa aking Ma'am Clara ay isa lamang sa napakaraming taong nagtatrabaho para sa aking pamilya. At ang malalaman ng dati kong asawa ay magpapagsisi sa kanya habang buhay. Sa labas ng gate ng mansyon, biglang bumigat ang hangin na halos marinig na ang tibok ng puso ng bawat isa. Matagal na nanatiling tahimik ang dati kong asawa. Ang kanyang mga mata ay wala nang pangmamaliit tulad ng dati. Sa halip ay isang magkahalong emosyon ng pagkalito, pagdududa, at takot. Nagsimula nang mawalan ng kontrol si Liza. Hinila niya ng malakas ang manggas ng kanyang damit. Mahal, umuwi na muna tayo. Parang ang weird ng lahat ng ito. Hindi gumalaw ang dati kong asawa. Nakatitig pa rin ang kanyang mga mata sa akin. Sa kanyang isip ay iisa lang ang tanong. Sino ba talaga siya? 15 taon. Sa loob ng 15 taon, na magkasama sa iisang bubong, inakala niyang kilalang kilala na niya ako. Isang ordinaryong babae. Mabait, tahimik, walang kaibigan, walang koneksyon. Pagkatapos naming ikasal, umalis pa ako sa trabaho para mag-alaga sa pamilya. Sa kanyang mga mata, isa lang akong simpleng may bahay. Ngunit ngayon, ang mansyon sa tapat, ang katiwalang yumuyuko, at tumatawag sa aking Ma'am Clara, at ang paraan ng pagpapatakbo sa bahay na iyon, ay malinaw na hindi isang pagkukunwari. Nagsimulang magsalita ng pabulong si Liza. Nanginginig ang boses. Narinig mo ba? Tinawag siyang
Ma'am Clara, nung matandang iyon, nagngit-ngit ang dati kong asawa. Narinig ko. Lumunok ng laway si Liza. Pero kung siya talaga ang may-ari ng bahay na ito, huminto siya ng ilang segundo at nagpatuloy. Sino ang pinalayas mo sa bahay kanina? Dahil sa tanong na iyon, biglang lumamig ang paligid. Mabilis na lumingon ang dati kong asawa kay Liza. Puno ng inis ang kanyang mga mata. Anong sinasabi mo? Agad na umiling si Liza. Hindi. Sinasabi ko lang kung sakali. Ngunit sa kanyang puso ngayon, nagsimula nang lumitaw ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Dahil kung totoong mayaman ako, ang pakikiapid ng dati kong asawa sa kanya ay magiging isang napakalaking katangahan. Samantala, sa loob ng bakuran ng mansyon, tinutulungan ako ni Mang Lito na dalhin ang aking maleta papasok sa bahay. Sumara ang malaking pinto sa aming likuran. Ibinaba ni Mang Lito ang maleta at lumingon sa akin. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ma'am Clara, totoo po bang nagdiborsyo na kayo? Tumango ako. Opo. Dahan-dahan siyang nagbuntong hininga. Kung malalaman ito ng inyong ama, siguradong malulungkot siya. Ngumiti ako ng bahagya. Binalaan na ako ni Itay noon pa. Pero hindi ako nakinig. Nanahimik si Mang Lito. Naging katiwala na siya sa aming pamilya. Sa loob ng halos 30 taon. Alam na alam niya ang kuwento sa likod ng aking pagsasama. 15 taon na ang nakalipas. Nang magdesisyon akong magpakasal sa lalaking iyon, mariing tumutol ang aking ama. Hindi dahil sa minamaliit niya ang estado ng kanyang buhay, kundi dahil napakagaling kumilatis ng tao ang aking ama. Iisa lang ang sinabi niya, hindi karapat-dapat ang lalaking iyan para sa iyo. Ngunit noon, in love ako. At kapag ang isang babae ay in love, madalas nilang iniisip na kaya nilang baguhin ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal. Iniwan ko ang aking pamilya, ang aking marangyang buhay, at itinago ko pa ang aking pagkatao para mamuhay ng simple sa tabi niya. Sa loob ng 15 taon, hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung gaano kalaki ang yaman ng aming pamilya, at hindi ko rin ipinaalam sa kanya na ang kanyang kumpanya ay ilang beses na nakaligtas sa pagkalugi dahil sa pera ng sino. Dahan-dahang nagtanong si Mang Lito. Alam po ba niya ito? Umiling ako. Hindi. At wala rin akong balak sabihin sa kanya. Tiningnan ako ni Mang Lito ng ilang segundo at dahan-dahang nagsalita. Pero mukhang nagsisimula na siyang magduda. Lumapit ako sa malaking salaming bintana at tumingin sa labas. Mula sa loob ng bahay, malinaw ko pa ring nakikita ang 2 taong nakatayo sa tapat ng gate. Mukhang nag-aalala si Liza, samantalang ang dati kong asawa ay nakatayo pa rin doon nang hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay para bang sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng alaala. Dahan-dahan akong ngumiti. Maaga man o huli, malalaman din niya. Sa sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Sa screen ay lumitaw ang salitang, Itay. Agad na tumuwid ng tayo si Mang Lito. Tumatawag po ang inyong ama? Tumango ako at sinagot ang tawag. Umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama mula sa kabilang linya. Malalim at seryoso tulad ng dati. Nakabalik ka na. Dahan-dahan akong sumagot. Opo, nanahimik siya ng ilang segundo at nagtanong. At tapos na ba ang diborsyo? Opo. Sa kabilang linya, nagbuntong hininga ang aking ama. Isang napakababaw na buntong hininga ngunit puno ng emosyon. Sinabi ko na sa iyo, hindi karapat-dapat ang lalaking iyon. Hindi ako kumontra. Dahil sa pagkakataong ito, tama siya. Nagtanong ulit ang aking ama. Nasa mansyon ka sa tapat ng bahay niya, tama? Medyo nagulat ako. Paano ninyo nalaman? Ngumiti siya ng bahagya. Pinabantayan kita sa loob ng 15 taon. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang nangyayari? Dahan-dahan akong nagbuntong hininga. Iyon talaga ang aking ama. Maaaring hindi siya nakikialam. Ngunit hindi siya kailanman tumigil sa pagprotekta sa akin mula sa malayo. Nagpatuloy ang aking ama anak. Ngayon, nakita mo na ba ang tunay niyang kulay? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakatayo pa rin ang dati kong asawa sa tapat ng gate na may mukhang puno ng pagkalito. Dahan-dahan akong nagsalita. Opo, Itay, nanahimik ang aking ama.
ng ilang segundo at naging mas malamig ang kanyang boses. Mabuti kung ganoon. Dahil simula bukas, babawiin ko ang lahat ng mga bagay na tahimik naming ibinigay sa kanya. Dahan-dahan akong kumunot ng noo. Ano po ang plano ninyo? Sa kabilang linya, isang maikling pangungusap lang ang sinabi ng aking ama. Malalaman mo rin. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa akin. Dahil kilala ko ang aking ama, kapag sinabi niya iyon, nangangahulugang ang buhay ng dati kong asawa ay malapit nang magbago ng tuluyan, at sa pagkakataong ito, wala nang sinumang tutulong sa kanya. Sa labas ng gate, biglang kinilabutan ang dati kong asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may isang napakalaking bagyo na paparating. Sa labas ng gate ng mansyon, sa wakas ay umalis na rin ang dati kong asawa. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing tiwala tulad ng dati. Napakabagal niyang maglakad, na para bang hindi pa rin matanggap ng kanyang isip ang mga nangyari. Sumunod si Liza sa likuran. Maputla ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang braso. Mahal. Umuwi na tayo. Hindi siya agad sumagot. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita siya na may paos na boses. Hindi ka ba nagtataka? Nagulat si Liza. Nagtataka? Saan? Huminto siya sa gitna ng kalsada. Lumingon pabalik sa mansyon. Ang mga ilaw sa bakuran ay nakabukas pa rin. Ang itim na bakal na gate ay nakatayo na. Parang isang hindi nakikitang hangganan. Sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, bumulong siya. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, kasama ko siya. Pero hindi niya kailanman sinabing may pera siya. Kinagat ni Liza ang kanyang labi. Baka binili niya lang ang bahay na iyon kamakailan. Agad na umiling ang dati kong asawa. Imposible. Mahigit 7 taon na siyang nakatira sa subdibisyong ito. At ang mansyon na iyon ay matagal nang nakatayo bago pa man siya lumipat. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Liza. Baka may nakilala siyang mayaman. Pagkasabi niya noon, agad na kumunot ang noo ng lalaki. Isang ibang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Sa mga nakalipas na taon, naging napakaganda ng takbo ng kanyang negosyo. Halos hindi ka panipaniwala. Ang kanyang maliit na kumpanya, na muntik ng malugi, biglang nakakuha ng malalaking kontrata. May mga proyekto pa nga na hindi niya maintindihan kung bakit siya ang napili. Dati, iniisip niyang dahil iyon sa kanyang kakayahan. Ngunit ngayon, isang nakakatakot na ideya ang unti-unting nabubuo. Lumingon siya kay Liza. Bumaba ang kanyang boses. Naaalala mo ba? 3 taon na ang nakalipas. Muntik nang malugi ang kumpanya ko. Tumango si Liza. Oo, naaalala ko. Sabi mo noon malapit nang kunin ng bangko ang lahat. Nagpatuloy siya. Pero kinabukasan, isang investor ang biglang nag-invest sa kumpanya. Kumislap ang mga mata ni Liza. Oh, tapos? Lumunok siya ng tuyo. Hindi ko siya kailanman nakilala. Kumunot ang noo ni Liza. Ang ibig mong sabihin, hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa mansyon sa tapat. Isang pakiramdam ng panlalamig ang nagsimulang gumapang sa kanyang likod. Samantala, sa loob ng mansyon, nakaupo ako sa pamilyar na sofa sa sala. Kadarating lang ni Mang Lito na may dalang tsaa. Bahagyang umuusok pa ito. Kinuha ko ito at humigop. Ang pamilyar na lasa ng tsaa ay unti-unting nagpakalma sa aking isip. Tumayo si Mang Lito sa tabi at mahinang nagtanong. Ma'am Clara, sasabihin niyo po ba sa kanya ang katotohanan? Umiling ako. Hindi na kailangan. Malalaman din niya ng kusa. Tiningnan ako ni Mang Lito ng ilang segundo at nagsalita. Nagsimula na pong kumilos ang inyong ama. Dahan-dahan akong ngumiti. Alam kong napakadesidido ng aking ama. Maaaring manahimik siya ng matagal. Ngunit kapag kumilos na siya, napakabilis ng lahat. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula sa assistant ng aking ama. Isang linya lang. Opisyal ng inalis ng Maharlika Capital Fund
ang lahat ng kanilang puhunan mula sa kanyang kumpanya. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at ibinaba ang telepono. Sa kabilang kalsada, hindi pa umuuwi ang dati kong asawa. Nakatayo siya sa tapat ng gate at sunod-sunod na naninigarilyo. Si Liza naman ay nakaupo sa hagdan. Halatang naiinis na. Ano pang ginagawa mo dyan? Ang init-init. Hindi pa rin siya sumasagot. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen. Ang finance director ng kumpanya. Sinagot niya. Anong problema? Umalingaw-ngaw ang natatarantang boses mula sa kabilang linya. Sir, nasaan po kayo? Kumunot ang kanyang noo. Nasa bahay. Bakit? Halos sumigaw ang nasa kabilang linya. Inanunsyo po ng Maharlika Capital Fund na inalis na nila ang lahat ng kanilang puhunan. Agad na tumuwid ng tayo ang dati kong asawa. Ano? Nagulat si Liza at napatingin sa kanya. Anong nangyari? Hindi niya pinansin si Liza. Nagsimulang magmadali ang kanyang boses. Kalma lang. Baka nagkakamali lang. Mabilis na sumagot ang nasa kabilang linya. Hindi po nagkakamali. Kakatanggap lang po ng email. Agad-agad nilang inalis ang puhunan. Naramdaman niyang natuyo ang kanyang lalamunan. Pero bakit? Sagot ng nasa kabilang linya. Hindi po nila sinabi ang dahilan. Pero kung mawawala ang puhunang iyon, hindi na po kakayanin ng kumpanya na ituloy ang mga proyekto. Nang marinig ito ni Liza, nagsimula na siyang magpanik. Mahal, may problema ba ang kumpanya mo? Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ito. Bigyan mo ako ng 2 araw. Sabi niya sa telepono. Hahanap ako ng paraan para makausap sila. Nanahimik ng ilang segundo ang nasa kabilang linya at bumulong. Sir, sa tingin ko po hindi ito simple. Dahil hindi lang ang Maharlika Fund, 3 pang malalaking kasosyo ang nagpadala na rin ng abiso na pansamantalang ititigil ang pakikipagtulungan. Naramdaman ng dati kong asawa na para siyang sinuntok sa dibdib. Napakabilis ng lahat. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang kumpanya na dati umuunlad, biglang humarap sa panganib ng pagbagsak. Ibinaba niya ang telepono, maputla ang kanyang mukha. Agad na nagtanong si Liza. Anong nangyari? Hindi siya sumagot. Dahan-dahang lumingon ang kanyang mga mata. Sa mansyon sa tapat. Sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang sinabi ko kaninang hapon. Itong mansyon na ito ay sa akin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nagsimula siyang magtanong ng isang bagay na dapat ay matagal na niyang naisip. Ang babaeng pinalayas ko sa bahay. Sino ba talaga siya? Samantala, nakatayo ako sa bintana ng 2 palapag ng mansyon. Tinitingnan ang pamilyar na kalsada sa ibaba. Si Mang Lito ay nakatayo sa likuran at mahinang nagsalita. Ma'am Clara! Nagsimula na po ang laro. Dahan-dahan akong tumango. Dahil alam kong, ang naranasan ng dati kong asawa ay ang unang suntok pa lamang. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa. Nang gabing iyon, ang bahay ng dati kong asawa ay wala ng tawanan tulad ng dati. Wala ng musika. Wala ng malambing na boses ni Liza. Tanging isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Nakatulog ang dati kong asawa sa sofa. Sa harap niya ay ang laptop na nakabukas pa. Ipinapakita ang sunod-sunod na mga bagong email. Lahat ay masamang balita. Isang kasosyo ang nag-anunsyo ng pansamantalang pagtigil ng proyekto. Isang supplier ang humihingi ng agarang pagbabayad. Isang bangko ang humihiling na suriin muli ang kanyang utang. Nakatingin si Liza mula sa kusina. Nakapantulog na siya ngunit hindi pa rin nangangahas na lumapit. Dahil simula nang matanggap niya ang tawag kaninang hapon, hindi na nawala ang tensyon sa mukha ng lalaki. Sa wakas ay lumapit si Liza. Mahal. Hindi siya nag-angat ng tingin. Nag-atubili si Liza ng ilang segundo at nagtanong, talaga bang may malaking problema ang kumpanya? Nagbuntong hininga siya. Nang malalim, ang pinakamalaking investment fund ng kumpanya ay umalis na. Kumislap ang mga mata ni Liza. Kung ganoon, maghanap ka ng ibang investor.
Ngumiti siya ng mapait. Kung ganoon lang kadali, hindi sana ako nakaupo dito. Nagsimula ng mag-alala si Liza. Kung ganoon, malulugi ba ang kumpanya? Nanahimik siya. Ang karatahimikan na iyon ay sapat na para maintindihan ni Liza. Agad na nagbago ang kanyang ugali. Nagsimulang magmadali ang kanyang boses. Pero may pera ka pa naman, di ba? Kumunot ang noo niya at tiningnan si Liza. Anong ibig mong sabihin? Agad na sumagot si Liza. Nagtatanong lang ako. Kasi kailangan pa nating mabuhay. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Unti-unting lumamig ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, biglang naalala niya ang isang bagay. Dati, sa tuwing may problema ang kumpanya, laging nasa tabi ko si Clara. Kahit hindi siya makatulong ng malaki. Hindi niya kailanman tinanong kung magkano pa ang pera ko. Nainis si Liza sa tingin niya. Bakit ganyan ka makatingin? Umiling siya. Wala. Ngunit sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagkasuklam ang nagsimulang lumitaw. Sa sandaling iyon, muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang project director, agad niyang sinagot. Anong problema? Umalingaw-ngaw ang tensyonadong boses mula sa kabilang linya. Sir, kakatanggap ko lang po ng abiso mula sa Solana Group. Kumunot ang noo ng dati kong asawa. Tapos, lumunok ang nasa kabilang linya. Kinansela. Kinansela po nila ang kontrata. Napatayo siya. Ano? Nagulat si Liza. Ano na namang problema? Sa kabilang linya, nagpatuloy ang project director. Hindi lang po iyon. Hinihiling din po nila na magbayad tayo ng danyo sa kontrata. Naramdaman ng dati kong asawa na nahihilo siya. Ang kontratang iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Kung kailangan niyang magbayad ng danyos, agad nababagsak ang kanyang kumpanya. Nagngit-ngit siya. Bukas, pupuntahan ko sila. Siguradong may hindi pagkakaunawaan. Ngunit nang ibaba niya ang telepono, alam niyang hindi iyon hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, napaka-eksakto. Na para bang mayroong nagkokontrol sa lahat mula sa likuran. At pagkatapos, dahan-dahang lumingon ang kanyang mga mata sa mansyon sa tapat. Nakabukas pa rin ang ilaw sa ikalawang palapag. Isang ideya na nagpalamig sa kanyang likod ang pumasok sa kanyang isip. Siya ba ang may gawa nito? Nang makita ni Liza na nakatingin siya sa labas, nagtanong ito, anong tinitingnan mo? Hindi siya sumagot. Tahimik lang na isinuot ang kanyang jacket. Agad na tumayo si Liza. Saan ka pupunta? Maikli niyang sagot. Lalabas lang saglit. Kumunot ang noo ni Liza. Sa ganitong oras? Ngunit binuksan na niya ang pinto at lumabas. Napakatahimik ng kalsada sa gabi. Ang ilaw mula sa poste ay nagbibigay ng dilaw na liwanag sa kalsada. Tumayo ang dati kong asawa sa tapat ng gate ng ilang segundo at tumawid sa kabilang kalsada, mabagal ang bawat hakbang. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso dahil alam niyang kung tama ang kanyang hinala. Ang babaeng pinalayas niya kaninang hapon ay ang nag-iisang taong makakapagligtas sa kanyang kumpanya. Huminto siya sa tapat ng gate ng mansyon. Ang mataas na itim na bakal na gate ay nakatayo sa kanyang harapan. Iba sa hapon. Napakatahimik ng lugar ngayon. Nag-atubili siya ng ilang segundo at pinindot ang doorbell. Ding-dong! Umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell sa katahimikan. Sa loob ng mansyon, nakaupo ako at nagbabasa ng libro sa sala. Lumapit si Mang Lito sa intercom. Tiningnan niya ang screen ng ilang segundo at lumingon sa akin. Kalmado ang boses. Ma'am, Clara. Dumating na po siya. Dahan-dahan kong ibinaba ang libro. Hindi ako nagulat. Dahil inaasahan ko na ito. Tumayo ako. Dahan-dahang lumakad. Patungo sa salaming pinto. Sa pamamagitan ng screen ng kamera. Malinaw kong nakikita ang mukha ng dati kong asawa. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Malamig pa niyang inihagis ang aking maleta. Ngayon, nakatayo siya sa tapat ng gate ng aking bahay na may mukhang puno ng pag-aalala at tensyon. Dahan-dahan akong ngumiti. Isang napakaliit na ngiti. At sinabi kay Mang Lito, "Pakibuksan po ang gate." Medyo nagulat si Mang Lito.
Gusto niyo po siyang makita? Tumango ako. Opo, kahit paano. Naging mag-asawa kami. Sa labas ng gate, nagsisimula ng mawalan ng pasensya ang dati kong asawa. Balak na sana niyang pindutin ulit ang doorbell ng click. Bumukas ang bakal na gate. Natigilan siya. Ang ilaw sa bakuran ay nagbibigay liwanag sa daan. At sa dulo ng daan na iyon, nakatayo ako ng kalmado. Na para bang lahat ng nangyari ngayong gabi ay nasa plano ko. Pumasok ang dati kong asawa na may mabibigat na hakbang. Nang nasa ilang metro na lang ang layo niya sa akin, nagsalita siya na may halatang paos na boses. Kailangan nating mag-usap. Tiningnan ko siya ng ilang segundo at dahan-dahang sumagot. Paumanhin. Pero wala ka ng karapatang makipag-usap sa akin. Dahil sa sinabi ko, agad na nanigas ang kanyang mukha, ngunit pinilit pa rin niyang magsalita. May problema ang kumpanya ko. Pinutol ko siya. Anong kinalaman ko dyan? Biglang lumamig ang hangin sa pagitan naming dalawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nagsimulang maramdaman ng dati kong asawa ang isang bagay. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang mabait na asawang dati niyang minamaliit. Naging napakatahimik ng hangin sa bakuran ng mansyon, halos nakakabingi. Nakatayo ang dati kong asawa sa harap ko. Naninigas ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata. Dahil sa kakulangan sa tulog at pag-aalala. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Inihagis niya ang aking maleta sa labas. Malamig na sinabihan akong umalis sa bahay. Ngayon, nakatayo siya sa tapat ng gate ng aking bahay, na may itsura ng isang taong nasa bingit ng pagbagsak. Nakahalukip-kip akong tumingin sa kanya ng kalmado. May gusto ka pa bang sabihin? Lumunok siya ng tuyo. Iginala ang kanyang mga mata. Sa malawak na bakuran ng mansyon, tiningnan ang mga puno, ang marangyang sasakyan sa garahe, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Paos ang kanyang boses. Sa iyo ba talaga ang bahay na ito? Hindi ako agad sumagot. Ngumiti lang ako ng bahagya. Kung hindi sa akin, sa tingin mo, paano ako nakapasok? Hindi siya makapagsalita. Isang sandaling katahimikan. Ang namagitan. At pagkatapos ay nagpatuloy siya, na may mas mababang boses. Hindi mo kailanman sinabi. Dahan-dahan akong kumunot ng noo. Hindi ka rin naman nagtanong. Dahil sa sinabi ko, hindi siya makasagot. Dahil tama ako. Sa buong 15 taon ng aming pagsasama, hindi siya kailanman nagpakita ng tunay na interes kung saan ako nanggaling, kung anong klasing pamilya mayroon ako, kung ano ang aking nakaraan, hanggat inaalagaan ko ang bahay. Hanggat hindi ko siya ginugulo. Sapat na iyon. Huminga ng malalim ang dati kong asawa, at sa wakas ay sinabi ang pinakamahalagang bagay. May problema ang kumpanya ko. Tumango ako. Oo. Medyo nagulat siya. Alam mo, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa tingin mo, sa ganitong kalaking problema, hindi ko malalaman? Nanahimik siya ng ilang segundo at nagtanong. Ikaw ba ang may gawa nito? Dahil sa tanong na iyon, bahagyang kumunot ang noo ni Mang Lito, na nasa likuran. Ngunit ngumiti lang ako ng bahagya. Sa tingin mo, may kakayahan akong gawin iyon? Hindi siya sumagot. Dahil sa mga nakita niya ngayon, nagsimula siyang maniwala na kaya kong gawin iyon. Naglakad ako ng ilang hakbang sa daanang gawa sa bato. Kalmado ang aking boses. Naaalala mo ba? 3 taon na ang nakalipas. Muntik nang malugi ang kumpanya mo. Agad siyang nag-angat ng tingin. Paano mo nalaman? Nagpatuloy ako. Noon, may utang ka sa bangko na halos 20 milyong piso. At isang investment fund ang biglang nag-invest sa kumpanya mo. Namutla ang kanyang mukha. Kilala mo ang fund na iyon? Huminto ako. At tiningnan siya ng diretso sa mata. At sinabi ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanya. Ang fund na iyon ay pag-aari ng pamilya ko. Tila nagyelo ang hangin sa bakuran. Nanigas ang dati kong asawa ng ilang segundo. Ano? Nagpatuloy ako. Kalmado pa rin ang aking boses.
na para bang nagkukuwento ng isang ordinaryong bagay. Hindi lang noon. 7 taon na ang nakalipas. Noong muntik nang makansela ang unang proyekto mo, tao ko rin ang nakipag-usap sa kasosyo. Umatras siya ng isang hakbang, maputla ang kanyang mukha. Hindi, imposible. Dahan-dahan akong ngumiti. Akala mo ba, ang maliit mong kumpanya ay talagang makakakuha ng kontrata sa mga malalaking korporasyon na iyon? Ang sinabi ko ay parang isang suntok sa kanyang ego. Sunod-sunod siyang umiling. Hindi. Nagawa ko iyon dahil sa sarili kong kakayahan. Tiningnan ko siya ng isang saglit. At dahan-dahang nagsalita. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan? Hindi siya sumagot. Ngunit malinaw na sinabi ng kanyang mga mata. Lumingon ako kay Mang Lito. Mang Lito. Opo, Ma'am Clara. Pakita mo sa kanya. Tumango si Mang Lito. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang isang file at ibinigay sa dati kong asawa. Nanginginig niyang kinuha ito. Ilang segundo lang ay namutla ang kanyang mukha. Sa file na iyon ay ang listahan ng lahat ng mga lihim na puhunan sa kanyang kumpanya sa loob ng 10 taon. Ang kabuuang halaga ay umabot sa mahigit 1 bilyong piso. Mabilis siyang nag-angat ng tingin sa akin. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Saan? Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Hindi pa ako nakakasagot nang biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na sigaw mula sa labas ng gate. Nandito ka pala. Nagulat ang dati kong asawa at lumingon. Agad niyang nakilala ang boses na iyon. Si Liza, nakatayo siya sa tapat ng gate ng mansyon. Magulo ang kanyang buhok. Puno ng galit ang kanyang mukha. Kakatapos lang ng shift ni Liza sa spa. At pag-uwi niya ay wala ang lalaki. Pagkatapos maghanap sa paligid, sa wakas ay nakita niya ang sasakyan nito na nakaparada sa tapat ng mansyon na ito. Agad na sunod-sunod na pinindot ni Liza ang doorbell. Lumabas ka dyan! Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell. Agad na nagpanik ang dati kong asawa. Bakit siya nandito? Kalmado lang akong tumingin sa direksyon ng gate. At sinabi ang isang pangungusap na nagpanigas sa kanya. Kabit mo ba yan? Hindi siya makasagot. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang gate ng mansyon. Agad na pumasok si Liza. Ngunit nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, bigla siyang natigilan. Dahil ang taong palagi niyang minamaliit, ang taong pinagtawanan niya kaninang hapon, ay nakatayo sa gitna ng bakuran ng isang mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. At ang katiwala sa tabi nito ay magalang na tumatawag sa aking Ma'am Clara. Nakanganga si Liza. Hindi makapagsalita. At ang dati kong asawa, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali na hindi na maitatama. Nanatiling tulala si Liza sa gitna ng bakuran ng mansyon. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang malawak na hardin, ang fountain sa gitna ng bakuran, ang marangyang sasakyan na nakaparada sa garahe. At lalo na ang matandang lalaking nakasuit na nakatayo sa tabi ko, na nananatiling magalang ang tindig. Ma'am Clara, kailangan ko po bang paalisin siya? Dahil sa sinabi ni Mang Lito, tila nagising si Liza. Ma'am, Clara, inulit niya ang 2 salitang iyon, na para bang narinig niya ang pinaka-imposibleng bagay sa mundo. Mabilis na lumingon si Liza sa dati kong asawa. Mahal, magpaliwanag ka. Ngunit sa sandaling ito, mas nagulat pa ang dati kong asawa kaysa sa kanya. Hawak pa rin niya ang tablet. Nakatutok ang kanyang mga mata sa listahan ng mga lihim na puhunan. Ang huling numero ay nagpanginig sa kanyang mga kamay. 1.23 bilyong piso. Lahat ng perang iyon ay nakatala bilang anonymous investment at ang nasa likod nito ay ang pamilya ko. Nang makita ni Liza na hindi siya sumasagot, lalo siyang nagalit. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Anong sinasabi niyang Ma'am Clara? Nag-angat siya ng tingin kay Liza. Napaka-komplikado ng kanyang mga mata na kahit siya mismo ay hindi maintindihan. Liza, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Tumawa si Liza. Hindi simple? Huwag mong sabihing isa siyang bigating milyonarya.
Lumingon siya sa akin mula ulo hanggang paa. Puno ng pangmamaliit ang kanyang mga mata. 15 taon siyang nagluluto sa bahay. Akala mo hindi ko alam? Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Lito. Ngunit ngumiti lang ako ng bahagya. Tama ka. Agad na humalakhak si Liza. Kita mo? Siya na mismo ang umamin. Kalmado akong nagpatuloy. Totoong 15 taon akong nagluto sa bahay. Pero hindi ko kailanman sinabing wala akong pera. Natigilan si Liza. Muli niyang tiningnan ang bakuran ng mansyon. At pagkatapos ay ang dati kong asawa. Mahal, ano ba talagang nangyayari? Huminga siya ng malalim at ibinigay ang tablet kay Liza. Ikaw na ang tumingin. Kumunot ang noo ni Liza at kinuha ito. Ilang segundo lang, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano to? Sunod-sunod niyang binuklat ang mga pahina. Listahan ng mga puhunan, petsa, halaga. Lahat ay malinaw na nakasulat. Nautal si Liza. Hindi. Imposible. Mabilis siyang nag-angat ng tingin sa akin. Peke to. 'Di ba? Hindi ako sumagot. Sinanyasan ko lang si Mang Lito. Agad siyang nagsalita. Maaari po kayong tumawag sa aming auditing firm para kumpirmahin. O kung gusto ninyo, maaari rin po naming ipakita sa inyo ang orihinal na mga dokumento sa bangko. Hindi makapagsalita si Liza. Naging mabigat ang hangin sa bakuran. Sa wakas, ay lumapit ang dati kong asawa ng ilang hakbang. Paos ang kanyang boses. Bakit? Tiningnan ko siya. Anong bakit? Bakit? Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Bakit mo ako tinulungan ng ganito kalaki, pero hindi mo kailanman sinabi? Nanahimik ako ng ilang segundo at sumagot. Dahil noon, akala ko mahal mo ako. Dahil sa sinabi ko, hindi siya makasagot. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Liza ay pabalik-balik ang tingin sa aming dalawa. Halatang halata na ang gulat sa kanyang mukha. Teka, ang ibig mong sabihin, lahat ng malalaking kontrata ng kumpanya mo, lumunok siya ng tuyo, ay dahil sa tulong niya. Hindi sumagot ang dati kong asawa. Ngunit sinabi na ng kanyang mukha ang lahat. Naramdaman ni Liza na nanghina ang kanyang mga tuhod. Dahil kung totoo iyon, ang taong palagi niyang minamaliit ay ang mismong nasa likod ng buong kumpanya. Sa sandaling iyon, muling nagring ang telepono ng dati kong asawa. Tiningnan niya ang screen, ang finance director. Sinagot niya. Anong problema? Halos sumigaw ang nasa kabilang linya. Tapos na. Nagulat siya. Anong tapos na? Mabilis na nagsalita ang nasa kabilang linya. Inanunsyo na ng bangko na i-freeze ang account ng kumpanya. Ang mga natitirang investor ay umalis na rin. Tayo, wala na tayong perang panggastos. Naramdaman ng dati kong asawa na gumuho ang kanyang mundo. Wala na bang paraan? Ngunit nagpatuloy ang nasa kabilang linya. May isa pa pong bagay. Nagpadala na po ng demanda ang Solana Group. Kung matalo po tayo sa kaso, kailangan nating magbayad ng mahigit 50 milyong piso. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Click! Nagpanik si Liza. Mahal, totoo bang bangkarote na ang kumpanya? Hindi siya sumagot. Nakatayo lang na parang isang bangkay. Makalipas ang isang saglit. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Lumuhod ang dati kong asawa sa gitna ng bakuran ng mansyon. Sumigaw si Liza. Anong ginagawa mo? Ngunit wala siyang pakialam. Tiningnan niya ako. Nanginginig ang boses. Nagkamali ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako ngayon. Matagal ko siyang tiningnan, ang lalaking nagpaiyak sa akin, nang hindi mabilang na beses. Ngayon, ay nakaluhod sa harapan ko. Ngunit wala na akong maramdaman. Dahan-dahan ko lang sinabi, nakalimutan mo na ba? Kaninang hapon, ikaw mismo ang nagpalaya sa akin sa bahay. Yumuko siya, hindi makapagsalita. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang itim na marangyang sasakyan sa labas ng gate ng mansyon. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto, at isang matandang lalaki ang bumaba. Agad na tumuwid ng tayo si Mang Lito. Magalang ang boses. Dumating na po si Senyor. Lumingon ako.
Dumating na ang aking ama, at ang kanyang pagdating ay magpapalala pa sa lahat. Huminto ang itim na marangyang sasakyan sa tapat ng gate ng mansyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang bumaba. Nakasuot siya ng dark gray na suit. Tuwid ang kanyang tindig, seryoso ang kanyang mga mata, sapat na para manahimik at mag-ingat ang sinuman. Iyon ang aking ama. Agad na yumuko si Mang Lito. Magandang gabi po, Don Ricardo. Lumapit din ako ng ilang hakbang. Dahan-dahang tumango sa akin ang aking ama. Bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Ngunit nang tumingin siya sa harapan, kung saan nakaluhod pa rin ang dati kong asawa sa bakuran, agad na nanlamig ang kanyang tingin. Nakatayo si Liza sa tabi. Hindi pa niya maintindihan ang nangyayari. Nang maramdaman niya ang isang hindi nakikitang pressure na nagpatahimik sa kanya, dahan-dahang pumasok ang aking ama sa bakuran. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang sapatos sa daanang gawa sa bato. Huminto siya ilang hakbang mula sa dati kong asawa. Tumingin sa ibaba. Malalim ang kanyang boses. Tumayo ka. Nag-angat ng tingin ang dati kong asawa. Nakita niya ang aking ama. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Sino po kayo? Hindi agad sumagot ang aking ama. Lumingon lang siya sa akin at nagtanong, ito ba ang lalaking iniwan mo ang buong pamilya para pakasalan? Nanahimik ako ng ilang segundo at tumango. Opo, dahan-dahang nagbuntong hininga ang aking ama. Isang buntong hininga na puno ng pagkadismaya. Muli siyang lumingon sa dati kong asawa. Ako ang ama niya. Natigilan ang dati kong asawa. Nanlaki rin ang mga mata ni Liza. Ama? Nautal si Liza. Nautal si Liza. Pero sabi niya patay na ang mga magulang niya. Kalmado kong sinabi. Noon, ayokong madamay ang pamilya ko. Nakanganga si Liza. Nagsimula siyang maramdaman na ang buong kuwento ay higit pa sa kanyang inaakala. Sa wakas ay tumayo ang dati kong asawa. Ngunit maputla pa rin ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang aking ama. Nanginginig ang boses. Kayo po ba ang nasa likod ng Maharlika Capital Fund? Tiningnan siya ng aking ama. Nang ilang segundo at tumango. Oo, ang simpleng sagot na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang ulo. Ang Maharlika Capital Fund ay isa sa pinakamalaking pondo sa mundo ng negosyo sa lungsod na ito. Maraming negosyo ang nangangarap na makipagtulungan sa kanila. At ngayon, ang taong nasa harapan niya ay ang mismong nagtatag ng pondong iyon. Umatras si Liza ng isang hakbang. Naramdaman niyang nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Nautal ang dati kong asawa. Kung ganoon, ang mga puhunan sa kumpanya ko, pinutol siya ng aking ama. Ako ang nagbigay. Biglang bumigat ang hangin sa bakuran. Nagpatuloy ang aking ama. Kalmado pa rin ang kanyang boses. 10 taon na ang nakalipas. Noong malapit nang malugi ang kumpanya mo, ang anak ko mismo ang nakiusap sa akin. Natulungan ka. Dahan-dahan akong yumuko. Biglang bumalik ang mga lumang alaala. Noong araw na iyon, isang buong gabi akong nakatayo sa opisina ng aking ama. Para lang kumbinsihin siyang bigyan ng pagkakataon ang aking asawa. Nagpatuloy ang aking ama. Pumayag ako. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil gusto kong maging masaya ang anak ko. Hindi nangahas magsalita ang dati kong asawa. Yumuko lang siya. Tiningnan siya ng aking ama, ng ilang segundo, at nagpatuloy. Ngunit ngayon ko lang nalaman kung paano mo siya tratuhin. Nagsimulang magpanik si Liza. Mabilis siyang sumingit. Hindi po, nagkakamali po kayo. Naghiwalay po sila. Dahil hindi sila magkasundo, lumingon sa kanya ang aking ama. Matalim ang kanyang mga mata. Agad na nanahimik si Liza. Dahan-dahang nagsalita ang aking ama. Dahan-dahang ngumuso ang aking ama. Pinag-imbestigahan ko na. Dahil sa sinabi niya, natigilan silang dalawa. Nagpatuloy ang aking ama. Nagtatrabaho ka sa isang spa sa BGC. Nakilala mo siya 2 taon na ang nakalipas. At pagkatapos ay nagsimula kayong magkita sa likod ng anak ko. Naramdaman ni Liza. Nananlamig ang kanyang likod. Hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman ang lahat. Lumingon muli ang aking ama sa dati kong asawa.
Biglang naging mas malamig ang kanyang boses. Tinanong mo kanina kung bakit napakabilis bumagsak ng kumpanya mo, di ba? Nag-angat siya ng tingin. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Sinabi ng aking ama, ang isang pangungusap na halos hindi na niya makayanan. Dahil lahat ng mayroon ka ngayon, ay dahil sa pamilya namin. At kapag binawi ko ito, wala nang matitira sa iyo. Nagpanik si Liza at lumingon sa dati kong asawa. Mahal, magsalita ka. Ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang puso ngayon. Iisa lang ang pakiramdam. Pagsisisi. Lumingon ang aking ama sa akin. Lumambot ang kanyang mga mata. Anak, umuwi na tayo. Tumango ako. Ngunit bago umalis, huli kong tiningnan ang dati kong asawa. Ang lalaking dating buong mundo ko. Ngayon ay isang taong nawalan na ng lahat. Dahan-dahan kong sinabi mo dati na hindi ako karapat-dapat sa bahay mo. Pero ngayon, hindi ka man lang karapat-dapat na tumayo sa tapat ng gate ng bahay ko. Dahil sa sinabi ko, yumuko siya. Hindi na nangahas na tumingin sa akin. Tumalikod ang aking ama at pumasok sa bahay. Sumunod ako. Dahan-dahang sumara ang pinto ng mansyon. Sa labas ay naiwan ang 2 taong nakatayo sa gitna ng bakuran sa ganap na katahimikan. Ngunit hindi pa nila alam. Ang pinakamasama ay hindi pa nangyayari. Sumara ang pinto ng mansyon. Umalingaw-ngaw ang isang mahinang click. Ngunit para sa 2 taong nakatayo sa labas ng bakuran ngayon, para itong isang huling pinto ng pagkakataon, na biglang isinara, na natiling hindi gumagalaw ang dati kong asawa. Nakatitig ang kanyang mga mata sa saradong pinto, na para bang, kung mas matagal pa siyang titingin, babalik ang lahat sa dati. Ngunit hindi. Si Liza ang unang bumasag sa katahimikan. Wala nang anumang lambing sa kanyang boses tulad ng dati, tanging pagkapanik na lamang. Magsalita ka. Totoo bang ganoon kayaman ang pamilya niya? Hindi sumagot ang dati kong asawa. Nakatayo lang siya roon, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isip, umalingaw-ngaw pa rin ang sinabi ng aking ama. Lahat ng mayroon ka ngayon, ay dahil sa pamilya namin. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Liza. Hinila niya ng malakas ang kanyang braso. Magsalita ka. Tinabig niya ang kamay ni Liza. Huwag mo akong guluhin. Agad na nagalit si Liza. Anong sabi mo? Nag-aalala ako sa iyo. Nag-aalala sa akin? Lumingon siya kay Liza. Napakalamig ng kanyang mga mata, na kahit si Liza ay nagulat. O nag-aalala ka sa pera ko? Natigilan si Liza. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi siya sumagot. Dahil sa kanyang isip, biglang naalala niya ang lahat ng pagkakataong tinanong siya ni Liza tungkol sa pera, ang mga pagkakataong humingi siya ng mamahaling bag, ang mga pagkakataong pinilit niya siyang magpalit ng sasakyan, magpalit ng bahay. Dati, iniisip niyang normal lang iyon. Ngunit ngayon, biglang naging napakalinaw ng lahat. Nagsimulang mautal si Liza. Mahal, nagkakamali ka. Kasama mo ako dahil sa pagmamahal. Ngunit hindi pa man natatapos ang pangungusap na iyon. Muling nagring ang telepono ng dati kong asawa. Tiningnan niya ang screen. Ang abogado ng kumpanya. Sinagot niya. Pagod ang boses. Hello, bumaba ang boses sa kabilang linya. Kakatanggap ko lang po ng abiso. Mula sa korte. Pumikit ang dati kong asawa. Ano na naman? Dahan-dahang nagsalita ang abogado. Opisyal nang nag-file ang bangko ng request na i-freeze ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib. Paano ang proyekto? Sa MINFAT, nagbuntong hininga ang abogado. Nag-file na po sila ng kaso. Kung matalo, kailangan ninyong magbayad ng 52 milyong piso. Narinig ni Liza ang numerong iyon at nagpanik. Ano? Sa totoo lang, halos sigurado na po tayong matatalo. Dahil napakalinaw ng nakasulat sa kontrata tungkol sa multa. Kinuyom ng dati kong asawa ang telepono. May paraan pa ba para mailigtas ang kumpanya? Nanahimik ng ilang segundo ang nasa kabilang linya. At pagkatapos ay sinabi ng abogado ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanya.
Maliban na lang kung mag-invest muli ang Maharlika Fund. Dahan-dahan siyang ngumiti. Isang mapait na ngiti. Hindi na iyon mangyayari. Nagulat ang abogado. Alam niyo na po pala. Hindi siya sumagot. Ibinabalang niya ang telepono. Agad na lumapit si Liza. Mahal. Totoo bang bangkarote na ang kumpanya? Tiningnan niya si Liza. Hindi nagsalita. Sapat na ang katahimikan na iyon para maintindihan ni Liza. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Wala nang pag-aalala. Wala nang lambing. Tanging isang malamig na kalkulasyon na lamang. Umatras si Liza ng isang hakbang. Kung ganoon, mayroon ka pa bang personal na pera? Dahil sa tanong na iyon, natawa ang dati kong asawa. Isang tuyong tawa. Interesado ka pa rin ba dyan? Nagsimulang mainis si Liza. Siyempre kailangan kong malaman. Kailangan pa nating mabuhay. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. At dahan-dahang nagsalita. Ang personal account ko ay sinusuri na rin ng bangko. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano? Nagpatuloy siya. Maaaring ma-freeze din. Natigilan si Liza ng ilang segundo at biglang tumalikod. Kung ganoon, uuwi na ako. Kumunot ang kanyang noo. Saan ka pupunta? Mabilis na sumagot si Liza. May gagawin lang ako. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Lumapit siya ng isang hakbang. Liza. Huminto siya. Nagtanong ang lalaki. Aalis ka. Dahil wala na akong pera, di ba? Lumingon si Liza. Puno ng inis ang kanyang mga mata. Anong sinasabi mo? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Hindi nagsalita. Ilang segundo lang. Tumalikod si Liza. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. At pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng gate ng mansyon. Hindi na lumingon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang babaeng dating nagsabing mahal na mahal siya, ay nawala na sa kanyang buhay. Nag-iisa na lang ang dati kong asawa sa tapat ng gate. Napakatahimik ng kalsada sa gabi. Umiihip ang hangin sa mga puno. Tumingin siya sa mansyon sa tapat, kung saan nakabukas pa rin ang mga ilaw. Ilang oras pa lang ang nakalipas, ang babae sa loob ng bahay na iyon ay asawa pa niya, at siya mismo ang nagtulak dito palayo sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, muling nagring ang kanyang telepono. Isang text message mula sa bangko. Binuksan niya. Isang linya lang. Ang inyong account ay pansamantalang sinuspinde para sa isang financial investigation. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Bumagsak sa lupa. Matagal na nakatayo ang dati kong asawa. At pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa hagdan sa tapat ng gate ng bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na desperasyon. Ngunit hindi pa niya alam. Bukas, may isa pang katotohanan na mas magpapahirap sa kanya. Nang higit pa, ng gabing iyon, halos hindi nakatulog ang dati kong asawa. Matagal siyang nakaupo sa hagdan sa tapat ng bahay. Simula nang umalis si Liza, wala na siyang lakas para mag-isip pa. Napakatahimik ng buong kalsada. Tanging ang ilaw mula sa poste ang nagbibigay liwanag sa malamig na sahig. Sa wakas ay tumayo siya. Pumasok sa bahay. Ang bahay na dating napakaingay, ngayon ay napakatahimik na nakakatakot. Sa mesa sa sala, mayroon pang 2 baso ng alak na hindi na inom. Amoy pa rin ng pabango ni Liza ang hangin. Ngunit wala na ang tao. Umupo siya sa sofa. Binuksan ang telepono. Sunod-sunod na missed calls ang lumitaw. Mga empleyado, kasosyo, bangko, abogado. Sa isang gabi lang, lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng mahigit 10 taon ay nagsimulang gumuho. Pumikit siya. Biglang pumasok sa kanyang isip ang imahe ko. Sa loob ng 15 taon, sa tuwing umuuwi siya ng gabi, laging may naghihintay. Isang mainit na pagkain, isang malambing na tanong, kumain ka na? Ngunit hindi niya kailanman pinahalagahan iyon. Para sa kanya, lahat ay isang bagay na dapat lang hanggang sa siya mismo ang sumira nito. Unti-unting sumikat ang araw. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa bintana. Kakatulog lang ng dati kong asawa ng tok-tok-tok.
Sunod-sunod na katok ang umalingaw-ngaw. Nagulat siyang nagising, nahihilo pa rin. Lumabas siya para buksan ang pinto. Sa labas ay may dalawang lalaking nakasuit. Isang nasa katanghaliang gulang na may dalang folder. Ang isa naman ay nakauniporme ng security. Kumunot ang noo ng dati kong asawa. Sino kayo? Magalang na nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magandang araw po. Ako po ang representative ng Tianfu Real Estate. Kumunot ang kanyang noo. Tapos, binuksan ng lalaki ang folder. Kalmado ang boses. Nandito po kami para ipaalam na ang bahay na ito ay nailipat na ang pagmamay-ari. Natigilan ang dati kong asawa. Ano? Ibinigay sa kanya ng lalaki ang isang papel. Ito po ang mga legal na dokumento. Hinihiling po ng bagong may-ari na suriin at tanggapin namin ang bahay. Nakatitig siya sa papel, ngunit halos hindi na maproseso ng kanyang isip ang impormasyon. Imposible, sa akin ang bahay na ito. Sa totoo lang po, ang bahay na ito ay pag-aari ng Than An Real Estate Company. Nagbabayad lang po kayo ng hulugan, ayon sa kontrata. Nanigas ang dati kong asawa. Totoong binili niya ang bahay sa pamamagitan ng hulugan. Ngunit ilang taon pa, bago matapos ang kontrata. Nagngit-ngit siya. Oh, tapos? May kontrata pa rin kami. Tumango ang lalaki. Tama po. Ngunit ibinenta na po ng Than An Company ang buong lote na ito sa isang bagong developer. Naramdaman niyang kumabog nang malakas ang kanyang dibdib. Sino? Napakakalmado ng sagot ng lalaki. Ang Maharlika Capital Fund, agad na nanigas ang hangin. Naramdaman ng dati kong asawa na nabingi siya. Maharlika Fund? Tumango ang lalaki. Opo, at ayon po sa isang clause sa kontrata, ang bagong developer ay may karapatang tapusin ang kontrata nang mas maaga kung ang bumibili ay nawalan ng kakayahang pinansyal. Umatras siya ng isang hakbang. Anong gusto ninyong sabihin? Diretsyong sinabi ng lalaki. Kailangan niyo pong umalis sa bahay na ito sa loob ng 3 araw. Ang sinabi niya ay parang isang patalim na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi. Imposible. Wala kayong karapatan. Kalmadong nagbigay ng isa pang folder ang lalaki. Ito po ang desisyon ng developer. Nanginginig niyang kinuha ito. Nang makita niya ang pirma sa dulo ng pahina, halos hindi na siya makahinga dahil ang pangalang nakapirma doon ay ang presidente ng Maharlika Fund. Ang aking ama. Matagal siyang nakatayo. Sa wakas, ay nagtanong siya na halos desperado. Nasaan siya? Tumingin ang lalaki sa mansyon sa tapat. Siguro po nandoon. Dahan-dahang lumingon ang dati kong asawa. Nakatayo pa rin ang mansyon sa tapat. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mga salaming bintana na kumikinang. Ilang metro lang ang layo niya. Ngunit para itong nasa ibang mundo. Idinagdag pa ng lalaki. Babalik po kami. Pagkatapos ng 3 araw. Sana po, makipagtulungan kayo. At pagkatapos ay umalis silang dalawa. Sumara ang pinto. Nakatayo ang dati kong asawa sa gitna ng walang laman na sala. Biglang naging estranghero ang lahat sa paligid. Ang sofa, ang mesa, ang kusina kung saan ako nagluto ng daan-daang pagkain. Lahat, sa isang gabi lang, ay hindi na pag-aari niya. Lumabas siya ng pinto. Tumingin sa mansyon sa tapat. Iisa lang ang tanong sa kanyang isip. Bakit ako naging ganito katanga? Ngunit ang tanong na iyon ay hindi na masasagot. Pagkaalis ng dalawang lalaki, muling bumalot ang nakakatakot na katahimikan sa bahay. Matagal na nakatayo ang dati kong asawa. Sa gitna ng sala, hawak pa rin niya ang papel ng abiso. 3 araw. 3 araw na lang para umalis sa bahay na ito. Ang bahay na dati niyang ipinagmamalaki sa lahat ng kanyang kaibigan, bilang kanyang tagumpay. Ngayon, hindi na rin ito pag-aari niya. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Walang buhay ang kanyang mga mata na tumitingin sa paligid. Bawat sulok ng bahay ay biglang nagpaalala sa kanya ng mga nangyari sa loob ng 15 taon. Iyong mesa, dati, laging nakaupo ako roon, naghihintay sa kanya na umuwi para sa hapunan. Kahit umuwi siya ng 7:00 o 10:00, kahit hating gabi, laging naghihintay ako.
ngunit madalas siyang kumunot ng noo. Hindi mo na kailangang hintayin ako, kumain ka na. At maraming beses na umalis pa siya para kumain kasama ang mga kaibigan. Iniiwan akong mag-isa sa harap ng malamig na pagkain. Tumingin siya sa kusina. Dati, laging amoy pagkain doon, ang tunog ng mga pinggan. Ngunit ngayon, tanging isang kawalan na lamang. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang naninikip ang kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, biglang napako ang kanyang tingin sa isang maliit na kahoy na aparador sa sulok. Iyon ang aparador na laging nakakandado ko. Dati, hindi niya ito pinapansin. Hindi man lang nagtanong kung ano ang nasa loob. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung bakit. Tumayo siya at lumapit. Hindi nakakandado ang pinto. Binuksan niya. Sa loob ay may ilang lumang kahon. Kinuha niya ang isa at binuksan. Sa loob ay mga lumang litrato. Ang aming mga litrato sa kasal. Mga litratong kinunan sa aming unang biyahe. Pagkatapos naming ikasal. Sa litrato, napakaganda ng ngiti ko. At siya rin, dating ngumingiti ng ganoon. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Hanggang sa makita niya ang isang maliit na sobre. Binuksan niya. Sa loob ay isang ultrasound. Natigilan ang dati kong asawa. Ang petsa sa papel ay 12 taon na ang nakalipas. Sa ibaba ay malinaw na nakasulat 8 weeks pregnant. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Naalala niya. 12 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa kanya na may mahalaga akong sasabihin. Ngunit noong araw na iyon, abala siya sa pakikipag-usap sa isang kasosyo. Sinabi niya lang na sa ibang araw na lang. Pagkatapos noon, hindi ko na ulit binanggit. Nagpatuloy siyang maghalungkat sa kahon. Sa ilalim ng ultrasound ay isa pang papel. Iyon ay isang discharge summary mula sa ospital. Ang diagnosis ay miscarriage. Due to accident. Naramdaman ng dati kong asawa na parang dinudurog ang kanyang puso. Binaliktad niya ang papel. Doon ay may ilang linyang sulat kamay ko. Medyo nanginginig ang sulat. Ngayon, nawala ang anak natin. Hindi niya alam. Siguro. Hindi na rin niya kailangang malaman. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Biglang bumalik ang mga alaala. Naalala niya ng malinaw ang araw na iyon. Sunod-sunod akong tumawag sa kanya. Ngunit hindi niya sinagot. Dahil noon, nasa bar siya kasama ang mga kaibigan. At pag-uwi niya, nainis pa siya dahil nakahiga lang ako sa kwarto. Sinabi niya lang, "Ano na namang problema mo?" At tahimik lang akong tumalikod. Hindi na siya nagtanong. Hanggang ngayon, 12 taon na ang nakalipas. Nalaman niya ang katotohanan. Napaupo ang dati kong asawa sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang ulo. Hindi siya umiiyak. Ngunit nanginginig ang buong katawan niya. Dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niyang nawalan siya ng isang bagay. Hindi lang isang asawa, kundi pati na rin ang sarili niyang anak. Sa kabilang kalsada, nakatayo ako sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon. Tinitingnan ang dating bahay. Si Mang Lito ay nakatayo sa likuran at mahinang nagsalita. "Ma'am Clara, nalaman na po niya." Nanahimik ako, nakatingin pa rin sa bahay na iyon. Mahinang nagtanong si Mang Lito. "Nagsisisi po ba kayo?" Umiling ako. Kalmado ang boses. "Hindi. Umiyak na ako para dyan 12 taon na ang nakalipas." Ngayon, wala nang luha. Sa kabilang kalsada, nakaupo pa rin ang dati kong asawa sa sahig. Nahulog ang ultrasound sa kanyang harapan. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumasok sa bintana. Tumama sa maliit na sulat sa papel. 8 weeks pregnant. Iyon ang nag-iisang bagay sa mundo na hindi na niya maibabalik. Naging nakakatakot ang katahimikan sa bahay. Nakaupo pa rin ang dati kong asawa sa sahig ng sala. Sa harapan niya ay ang ultrasound na kumupas na sa paglipas ng panahon. Muli niyang kinuha ito. Matagal na tiningnan. 12 taon. Sa loob ng 12 taon, hindi niya alam na nagkaroon siya ng anak. Isang anak na hindi pa naipapanganak. Isang anak na ang ina ay nag-iisang nagdusa. Naalala niya ang araw na iyon. Sunod-sunod ang tawag ko.
Ngunit tiningnan niya lang at pinatay. Dahil noon, umiinom siya kasama ang mga kaibigan. May isa pang tumapik sa kanyang balikat at tumawa. Hayaan mo na ang asawa mo. Dito ka na lang sa amin. Sinunod niya. Habang ako noon, nag-iisa sa emergency room, kinuyom ng dati kong asawa ang papel. Nanginginig ang buong katawan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang isa siyang napakasamang tao. Makalipas ang isang saglit, dahan-dahan siyang tumayo, tumingin sa mansyon sa tapat, kung saan ako nakatira. Ilang metro lang ang layo ng dalawang bahay, ngunit ngayon, para sa kanya, para itong isang mundong hindi maabot. Huli niyang tiningnan ng ultrasound at itinupi, inilagay sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay lumabas ng pinto. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa sala, at nagbabasa ng libro. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malaking salaming bintana. Napakatahimik ng silid. Pumasok si Mang Lito mula sa labas. Ma'am Clara. Nag-angat ako ng tingin. Ano po iyon, Mang Lito? Dahan-dahan siyang nagsalita. Dumating po ulit siya. Dahan-dahan akong kumunot ng noo. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino. Ibinaba ko ang libro. Pakibuksan po ang gate. Medyo nagulat si Mang Lito. Gusto niyo pa rin po siyang makita? Tumango ako. Huling beses na. Sa labas ng gate, nakatayo ang dati kong asawa. Pagod ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa hindi pagtulog. Dahan-dahang bumukas ang bakal na gate. Pumasok siya sa bakuran. Mabagal ang bawat hakbang. Nang makita niya akong nakatayo sa hagdan, huminto siya. Hindi nagsalita. Nakatayo lang. Tiningnan ko siya ng ilang segundo at kalmadong nagtanong, "Bakit ka nandito?" Yumuko siya. Matagal bago siya nakapagsalita. Nalaman ko na, bahagyang tumagilid ang aking ulo. Nalaman ng ano. Nanginginig niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang ultrasound. Nang makita ko iyon, bahagyang nanikip ang aking dibdib. Nagsalita siya, paos ang boses. Ang bata, biglang bumigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Nagpatuloy siya, hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tiningnan ko ang papel ng ilang segundo, at mahinang sinabi. Ngayon na nalaman mo, ano pang silbi? Dahil sa sinabi ko, natigilan siya. Lumapit siya ng isang hakbang. Halos nagmamakaawa ang kanyang boses. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Nanahimik ako. Tinitigan ko lang siya. Ang lalaking nasa harapan ko ay hindi na katulad ng lalaking dati kong minahal. Magulo ang kanyang buhok. Pagod ang kanyang mga mata. Buong katawan niya ay nagpapahiwatig ng desperasyon. Ngunit sa aking puso, wala nang sakit. Isang malaking kawalan na lang ang nararamdaman ko. Nagpatuloy siya. Alam kong hindi ako karapat-dapat, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, babaguhin ko ang lahat. Dahan-dahan akong nagbuntong hininga at nagtanong, anong gusto mong baguhin? Natigilan siya. Nagpatuloy ako. 12 taon nang wala ang bata. Tapos na rin ang ating pagsasama. Ano pa ang gusto mong baguhin? Hindi siya makasagot. Nakatayo lang, kinuyom ang kanyang mga kamao. Tiningnan ko siya ng isang saglit, at dahan-dahang nagsalita. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Dahil matagal na kitang pinatawad. Nag-angat siya ng tingin. Kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit nagpatuloy ako. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang sinabi ko ay parang isang patalim. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya ng diretso. Kalmado ang boses. Tapos na tayo. Talagang tapos na. Isang mahinang hangin ang umihip sa bakuran. Dala ang isang malamig na pakiramdam. Matagal na nakatayo ang dati kong asawa. Sa wakas ay yumuko siya. Naiintindihan ko. Tumalikod siya at lumabas ng gate, hindi na lumingon. Dahan-dahang sumara ang bakal na gate sa kanyang likuran. Nakatayo ako sa hagdan, hindi nagsasalita, hindi pinipigilan. Dahil may mga bagay na kapag nawala na, hindi na maibabalik pa. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na bumalik ang dati kong asawa.
Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ang real estate company para kunin ang bahay. Umalis na siya. Bago pa man, walang nakakaalam kung saan siya lumipat. Ang bahay na dating napakaingay. Ngayon ay walang laman. Tanging ilang gasgas na lang sa sahig at mga bahagi ng dingding na kumupas kung saan dating nakasabit ang aming mga litrato sa kasal. Ikinuwento ni Mang Lito na noong araw na umalis siya, 2 maliit na maleta lang ang dala niya. Walang sasakyan, walang katulong, wala nang itsura ng isang dating direktor ng kumpanya, tahimik lang na lumabas ng bahay, na parang isang bisitang umalis sa lugar, na dati niyang inakala, na buong buhay niya. Unti-unti ring bumalik sa kapayapaan ang aking buhay. Tuwing umaga, maaga akong gumigising, naglalakad sa hardin sa likod ng mansyon. Ang amoy ng sampagwita ay banayad na umiihip sa hangin. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatama sa mga puno. May mga pagkakataong napagtanto kung matagal na pala akong hindi nakakaramdam ng ganitong kagaanan. Wala nang mga hapunan na naghihintay. Wala nang mga gabing walang tulog dahil sa isang taong hindi umuuwi. Mas simple na ang lahat ngayon. Isang umaga, nakaupo ako sa hardin at umiinom ng tsaa. Nagdala si Mang Lito ng isang sobre. Ma'am Clara, may nagpadala po nito. Para sa inyo, kinuha ko. Sa sobre ay may isang pamilyar na sulat. Patawad. Agad kong nalaman kung sino. Binuksan ko. Sa loob ay isang sulat kamay. Medyo nanginginig ang sulat. Binasa ko ang bawat linya. Alam kong maaaring hindi mo babasahin ang sulat na ito. Pero gusto ko pa ring isulat. 3 araw na ang nakalipas. Umalis ako sa bahay na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto kong wala na talaga akong natira. Bangkarote ang kumpanya. Nawala ang mga kaibigan. Umalis na rin si Liza noong araw na iyon. Dati, akala ko pera ang lahat. Hanggang sa nawala ang lahat, naintindihan kong ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako ay ikaw. Huminto ako sandali. Hinipan ng mahinang hangin ang papel. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng anuman, ngunit gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung maibabalik ko lang ang 15 taon na nakalipas, siguradong pipiliin kong mahalin ka ng mas maayos. Patawad. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Patawad dahil hindi ko naprotektahan ang ating anak. Medyo nabasa ang huling linya. Siguro dahil umiyak ang sumulat. Itinupi ko ang sulat. Hindi nagsalita. Tumingin lang sa hardin sa harapan, kung saan tumatama ang sikat ng araw sa mga maliliit na bulaklak. Makalipas ang isang saglit, mahinang nagtanong si Mang Lito. Ma'am Clara, sasagutin niyo po ba? Umiling ako. Hindi na kailangan, dahil may mga paghingi ng tawad na huli na. At kapag nanlamig na ang puso, ang paghingi ng tawad ay isa na lang kuwento ng nakaraan. Nang hapong iyon, umuwi ang aking ama mula sa kumpanya. Umupo siya sa tapat ko sa sala. Pagkatapos marinig kay Mang Lito ang tungkol sa sulat, dahan-dahan lang siyang tumango, mabuti na lang, at may natitira pa siyang konsensya. Wala akong sinabi. Tiningnan ako ng aking ama ng isang saglit, at nagtanong, ano ang plano mo para sa hinaharap? Nag-isip ako sandali. Gusto kong magsimula ulit. Bahagyang ngumiti siya. Sa kumpanya? Umiling ako. Hindi po. Sa ngayon, gusto ko lang mamuhay para sa sarili ko. Tumango ang aking ama. Hindi na nagtanong. Laging ganoon siya. Nirerespeto ang lahat ng aking desisyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Lumabas si Mang Lito para buksan ang gate. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya kasama ang isang lalaki. Medyo nagulat ako. Nasa mga 40 anyos na ang lalaki. Matangkad, kalmado ang mukha, napakainit ng kanyang mga mata. Nang makita siya ng aking ama, ngumiti siya. Sa wakas, nakabalik ka na. Yumuko ang lalaki para batiin ako. Magandang araw po. Ipinakilala siya ng aking ama. Ito si Gabriel. Isang matagal ng kaibigan. At matagal na ring kasosyo ng Maharlika Fund. Tumango ako. Tiningnan ako ni Gabriel.
ng ilang segundo at mahinang sinabi. Marami na pong naikwento ang inyong ama tungkol sa inyo. Malalim at napakakalmado ng kanyang boses. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nang tingnan ko ang kanyang mga mata, bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang kapanatagan na para bang nagsara na ang isang lumang kabanata ng aking buhay at isang bagong pinto ang nagbubukas. Ngunit sa ibang lugar sa lungsod, nakaupo ang dati kong asawa sa isang maliit na apartment. Sa mesa ay isang lumang ilaw lang. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Nasa phone pa rin ang aming mga litrato sa kasal. Matagal niyang tiningnan at pagkatapos ay pinatay ang screen. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan niyang may mga taong kapag umalis na sa iyong buhay, hindi na babalik. Napakabilis ng paglipas ng panahon. 3 buwan na pala simula nang maghiwalay kami. Malaki ang ipinagbago ng aking buhay. Mas maaga na akong gumigising ngayon. Wala nang mga araw na late matulog dahil sa paghihintay. Wala nang mga gabing tahimik na nakaupo sa hapagkainan. Mas marami na akong oras para sa sarili ko. Nagsimula na ulit akong magbasa. Magtanim ng bulaklak sa maliit na hardin sa likod ng mansyon. Paminsan-minsan, kasama kong maghapunan ng aking ama. Isang mapayapang buhay na hindi ko inakalang magkakaroon ako. Madalas ding dumalaw si Gabriel. Napakakalmado niyang tao. Mabagal magsalita. Laging nagdudulot ng isang pakiramdam na komportable. May mga hapon na nakaupo sila ng aking ama sa sala at nag-uusap tungkol sa negosyo, habang ako naman ay nagtitimpla ng tsaa. Paminsan-minsan, tinatanong niya ako ng mga simpleng bagay. Mahilig po ba kayong magtanim ng bulaklak? May nabasa po ba kayong magandang libro kamakailan? Mga ordinaryong tanong, ngunit walang labis na pag-usisa. Walang awa, mga magaan na usapan lang. Minsan, nang lumabas ang aking ama, para sagutin ang isang tawag, kami lang ni Gabriel ang naiwan sa sala. Tumingin siya sa hardin at nagsalita. Napakalakas niyo po. Medyo nagulat ako. Bakit niyo po nasabi? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi lahat ay kayang lumabas sa isang mahabang pagsasama nang nananatiling kalmado. Nanahimik ako ng ilang segundo at nagsalita. Siguro po, dahil sapat na ang sakit na naramdaman ko. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang. Napakakalmado ng kanyang mga mata, na para bang naiintindihan niya ang mga bagay na hindi ko sinasabi. Isang hapon ng Sabado't Linggo, nagpa siya akong lumabas para maglakad-lakad. Medyo maraming tao sa mall, malapit sa bahay. Pumasok ako sa isang maliit na coffee shop, umorder ng isang mainit na tsaa, at umupo sa tabi ng bintana. Ang mga tao sa labas ay abala. Tinitingnan ko ang kalsada, nang isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran. Clara. Dahan-dahan akong natigilan. Narinig ko ang boses na iyon sa loob ng 15 taon. Lumingon ako. Nakatayo ang dati kong asawa sa likuran. Ngunit ang lalaking nasa harapan ko ngayon ay malaki na ang ipinagbago. Mas maikli ang kanyang buhok. Mas payat ang kanyang mukha. Simpleng damit. Wala na ang dating marangyang itsura. Ngunit mas kalmado na ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako at mahinang sinabi, "Pwede ba akong umupo?" Nag-isip ako sandali at tumango. Umupo siya sa tapat ko. Nanahimik kaming dalawa ng ilang segundo. Hindi na kasing tensyonado ng dati, isang kaunting pagkailang lang. Siya ang unang nagsalita. "Kamusta ka na?" Tumango ako. "Mabuti naman." Nagtanong din ako. "Ikaw?" Ngumiti siya ng bahagya. "Okay lang din ako." Isang ngiti na ibang-iba sa dati. Wala nang kumpiyansa ngunit wala na ring pait. Nagpatuloy siya. Pagkaalis ko sa bahay na iyon, lumipat ako sa isang maliit na apartment at pagkatapos ay naghanap ng trabaho. Medyo nagulat ako. "Anong trabaho?" Napakakalmado ng kanyang sagot. "Salesman, sa isang tindahan ng construction materials." Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Dati siyang direktor ng isang malaking kumpanya, ngunit ngayon, nagsisimula ulit siya sa isang napaka-ordinaryong trabaho. Nakita niya ang gulat sa aking mga mata, kaya ngumiti lang siya, ng bahagya. Noong una, hindi rin ako sanay, pero unti-unti kong napagtanto ang isang bagay. Tumingin siya sa labas ng bintana.
Hindi rin masamang maging isang ordinaryong tao. Nanahimik ako. Lumingon siya sa akin. Hindi ako napunta dito para hilinging bumalik ka. Gusto ko lang sabihin ng isang bagay. Yumuko siya. Salamat. Medyo nagulat ako. Bakit? Dahan-dahan siyang nagsalita. Kung hindi nangyari iyon, siguro habang buhay kong hindi mapagtatanto kung gaano kalaki ang aking pagkakamali at hindi ko rin matututunang mabuhay ng maayos. Matagal ko siyang tiningnan at mahinang sinabi, sana maging maayos ang buhay mo. Tumango siya. Sana maging masaya ka rin. Nanahimik kaming dalawa ng ilang segundo at pagkatapos ay tumayo siya. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Bago umalis, huli siyang lumingon sa akin. Sana magkaroon ka ng isang napakapayapang buhay. At pagkatapos ay lumabas siya ng coffee shop, sumama sa agos ng mga tao sa kalsada. Tiningnan ko siya. Wala nang sakit sa aking puso. Wala nang galit. Isang napakagaang pakiramdam na lang, na para bang isang lumang kabanata ng aking buhay, ay tuluyan nang nagsara. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang taong pumasok sa coffee shop. Nag-angat ako ng tingin. Si Gabriel. Medyo nagulat siyang tumingin sa akin. Nagkataon lang. Ngumiti ako. Nandito ka rin pala? Tumango siya at umupo sa tapat. Tumingin ang kanyang mga mata sa pinto ng ilang segundo. Kung saan, kalalabas lang ng dati kong asawa. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at sinabi ang isang pangungusap na nagpagulat sa akin. Sa totoo lang, matagal na kitang kilala. Tumingin ako kay Gabriel. Medyo natigilan. Sabi niya, matagal na niya akong kilala. Dahan-dahan siyang ngumiti. Kalmado ang kanyang mga mata, na para bang inaalala ang isang bagay na napakalayo. Siguro hindi mo na naaalala. Umiling ako. Talaga? Wala akong maalala. Hindi nagmadaling sumagot si Gabriel. Umorder siya ng isang kape at tumingin sa kalsada sa tapat ng coffee shop. Abala pa rin ang mga sasakyan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumama sa mesa. Makalipas ang isang saglit, dahan-dahan siyang nagsalita. 20 taon na ang nakalipas. May tinulungan kang isang estranghero. Medyo kumunot ang aking noo. 20 taon na ang nakalipas. Noon, nasa 20 taong gulang pa lang ako. Nagpatuloy si Gabriel. Napakalakas ng ulan noon. Sa tapat ng gate ng City Hospital, may isang lalaking na aksidente sa motor na nakahandusay sa kalsada. Maraming dumadaan, pero walang humihinto. Bigla akong natigilan. Isang malabong alaala ang pumasok sa aking isip. Noong araw na iyon, pauwi na ako. Napakalakas ng ulan. Nakita ko ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada. Maraming dugo. Tumawag ako ng taxi. Dinala siya sa ospital at binayaran pa ang paunang bayad. Pagkatapos ay umalis ako dahil noon, iniisip kong isa lang iyong maliit na bagay. Tiningnan ako ni Gabriel. Bahagyang uminit ang kanyang mga mata. Ako iyon. Talagang nagulat ako. Kayo po iyon? Tumango siya. Pagkagising ko, gusto kitang hanapin para magpasalamat. Pero umalis ka na. Nalaman ko lang ang pangalan mo mula sa record ng ospital. Nanahimik ako. Hindi ko inakalang isang maliit na bagay ay maaalala sa loob ng 20 taon. Nagpatuloy si Gabriel. Simula noon, lagi kong iniisip na, kung may pagkakataon, siguradong magpapasalamat ako sa iyo. Ngunit nang mahanap kita, kasal ka na. Naintindihan ko. Kaya hindi kayo nagpakita. Tumango siya. Dahil ayokong guluhin ang buhay mo. Tiningnan ko siya. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa aking puso. 20 taon, isang tao ay naaalala pa rin ang isang maliit na bagay. Dahan-dahang ngumiti si Gabriel. Sa totoo lang, sa pagbalik ko ngayon sa bansa, hindi ko rin talaga balak na makipagkita sa iyo. Pero sinabi ng iyong ama, nakadidiborsyo mo lang. Huminto siya sandali at nagpatuloy ng napakagaan. Kaya, naisip kong subukan kong makipagkita sa iyo kahit isang beses. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ngumiti lang ako ng bahagya. Kung ganoon, ngayon,
Nasabi mo na ang iyong pasasalamat. Umiling si Gabriel. Hindi. Sa tingin ko, hindi sapat ang isang pasasalamat. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Napakakalmado ng kanyang boses. Pero ang natitira, gusto kong sabihin sa ibang araw. Hindi na ako nagtanong. Naramdaman ko lang na bahagyang kumabog ang aking puso, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa isang posibilidad ng hinaharap. 1 taon na ang nakalipas. Malaki ang ipinagbago ng aking buhay. Nagsimula na akong mamahala ng ilang proyekto mula sa investment fund ng aking ama. Hindi masyadong abala, ngunit sapat na para maramdaman kong may kabuluhan ang aking buhay. Mas marami na ring bulaklak sa hardin sa likod ng mansyon. Sa mga umagang maaraw, nagtitimpla ako ng tsaa, nagbabasa ng libro, paminsan-minsan, dumadalaw si Gabriel. Hindi maingay, hindi nagmamadali. Mga payapang usapan lang. May mga relasyon na hindi kailangang magsimula sa mga malalaking pangako, sapat na ang magkasama ng tapat. Sa ibang lugar sa lungsod, nagsisimula na rin ng bagong buhay ang dati kong asawa. Maliit lang ang tindahan ng construction materials, kung saan siya nagtatrabaho. Abala ngunit matatag. Maaga siyang gumigising araw-araw. Nag-aayos ng mga paninda, nagpapayo sa mga customer. Sinabi minsan sa kanya, ng may-ari ng tindahan, "Napakasipag mong magtrabaho." Ngumiti lang siya. Siguro, dahil masyado akong nagsayang ng oras noon. Sa gabi, pag-uwi sa kanyang maliit na apartment, paminsan-minsan ay tinitingnan pa rin niya ang lumang litrato ng aming kasal, ngunit wala ng sakit. Isang alaala na lang, isang aral. Naintindihan niyang may mga taong dumaan sa kanyang buhay para turuan siyang maging isang mas mabuting tao. Kahit napakamahal ng kapalit. Isang hapon ng taglagas, nakatayo ako sa hardin sa likod ng mansyon. Dahan-dahang nahuhulog ang mga dilaw na dahon sa daan. Pumasok si Gabriel. May dala siyang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ibinigay niya sa akin ang isa at nagtanong, "Abala ka ba ngayon?" Ngumiti ako. "Hindi." Tiningnan niya ako. Mainit ang kanyang mga mata. "Kung ganoon, gusto mo bang maglakad-lakad sandali?" Tumango ako. Sabay kaming lumabas ng gate. Ang kalsada sa harapan ay puno ng mga dilaw na dahon. Umiihip ang mahinang hangin. Minsan, napakakaiba ng buhay. May mga taong inaakala mong makakasama mo habang buhay, ngunit aalis sa kalagitnaan. Ngunit mayroon ding mga taong dumarating ng huli. Huli na para isiping wala ng pagkakataon. At pagkatapos ay darating sila, hindi maingay, hindi nagmamadali. Tahimik lang na papasok sa iyong buhay, na parang isang payapang panahon pagkatapos ng bagyo.